Karon ako'y hangyo sa itong tanan, palihog ta sa pagtindog, manindog tang tanan. Ug atong kuhaw na atong mga Biblia, abrihan na diri sa Matthew chapter number 11. Matthew chapter number 11. Magbasa ta beginning in verse number 28. Matthew chapter number 11, verse number 28. Ang pulong sa Dios nagingon diri sa atong mga igsoon sa Matthew chapter number 11 and verse number 28. Jesus said, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy and my burden is light." Pagampo kita ang Diyos, magpanalangin sa iyang mensahe karong gabi. Father in heaven, we thank you, Lord, for this evening. Salamat, Ginoo, sa imong kaayo sa imong kinabuhi. Salamat sa imong makatawhan nga niya diri karon nagsimba sa imo. Amahan, panalangin ang tanan nga maminaw karon o sa imong pulong. Lord, panalangin usab ang mensahe, Ginoo. Father, I pray nga tabangi ko sa akong pagwali, puna ako sa balang espiritu. Lord, gamita ko, Ginoo, to encourage your people this evening. Lord, help me, give me wisdom, fill me with your Holy Spirit. Lord, dagay ko, Ginoo, og kaning gahom, Ginoo, sa balang espiritu karon. Tagay ko gugma nga nada sa imo, Lord God, sa akong pagwali sa imong pulong. Lord, dili na mo ni mahimo, Ginoo, kung wala ka. Lord, akong itugyan sa imuha ang nabilin nga oras karon. And Lord, kami, Ginoo, magampo nga ikaw, Lord God, ikaw lang, Ginoo, ang mapataas ug ang mahimaya karon nga gabi. Kani, Lord, among ginaampo ginapasalamatan sa pangalan ni Jesucristo, among Ginoo, among manluluwas. Amen. Salamat ug pwede na ta ninyo maglingkod. Ang atong mensahe karong nga gabi, mga igsoon, kay God's answers to tired Christians. Ang tubag sa Ginoo sa gikapoy nga Kristohanon. Amen ba? You know what? Ang kinabuhi usahay kapoy, dili ba, no? Dili gid usahay. No? Kapoy gyud ang kinabuhi. Nato diri sa yuta. No? Salamat na lang gyud kay kita nangaluwas ta natay Ginoo. Kay kung watay Ginoo sa atong kinabuhi ning samot og kakapoy ni atong kinabuhi nato. Life can be tiring. Abay panahon may galad sa imong kinabuhi nga gikapoy ka, gibati kag kakapoy ba. Dili lang sa imong lawas pero diha pud sa imong kasing-kasing ug sa imong espiritu. Kay sa tinuod may galad daghag mga Kristohanon karon gipangkapoy sila. Gibati sila kakapoy. Though saved sila, pero mga igala gikapoy sila physically, emotionally, and spiritually. Daghan ganig mga Kristohano nga nangalagad sa Ginoo may gala pero gibati sila kahapo o kakapoy diya sa sulod sa ilang kasing-kasing. Some are tired because of work. May mga uban gikapoy tungod sa mga family responsibilities. Napoy mga uban may gala gikapoy sa mga espirituhanong gubat nga ilang giatubang diya sa ilang kinabuhi. Bisag si Elijah, no? A mighty prophet of God. Usa kapanahon sa iyang kinabuhi ning lingkod siya ilalom sa punuan. Unya nagampo siya nga unta, kwaon na lang siya sa Ginoo may gala tungod kay gibati pud siya kakapoy sa iyahang panahon. Amen? Gibati siya kakapoy may gala sa iyang kinabuhi. Mabasa ninyo na in 1 Kings chapter 19 verse 4. Pwede na to basahon kadali ang verse sa 1 Kings chapter 19 in verse number 4. Kung atong tanawon si Elijah ba no, nay panahon siyang kinabuhi may lang gikapoy pud siya. The Bible says, "But he himself went a day's journey into the wilderness and came and sat down under a juniper tree. And he requested for himself that he might die and said, 'It is enough. Tama na. Tama na, Ginoo. Take away my life, for I am not better than my fathers.'" Amen? Ikapoy si Elijah may gala. Kani si Elijah ganino, bantugan na ganin nga propeta sa Ginoo. No? Isog nga propeta. Siya ang nagpatay sa 450 ka propeta ni Baal. Siya ang nagpatay. Pero may galan, may panahon siyang kinabuhi nga gibati siya kakapoy. Salamat sa Ginoo mga igala, kay naay maayong balita. Amen?
Nay maayong balita. Og ang tubag aning kakapoy nato ang Dios. God has an answer to tired Christians. Ug ang tubag mao si Kristo. Si Kristo nag-ingon sa ato mga igala dinhi sa iyang pulong sa Matthew chapter 11 verse 28 to 30. Come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. This evening mga igsoon, gusto ko maghatag sa inyo og tulo ka mga saad no nga gikan sa Ginoo para sa mga Kristohanon o anak sa Dios nga gikapoy. Basin ikaw ni karong nga gabi gikapoy ka. I'm not just talking about your physical body, pero basin may gala gikapoy ka emotionally karon. Basin gikapoy ka spiritually karon. This message is for you. And I hope may gala nga imuha gyud ning paminawon nga mensahe kay dinhi ka istoryahon sa Ginoo. Dinhi ka i-comfort sa Ginoo. Dinhi ka lig-unon sa Ginoo. Dinhi ka i-remind sa Ginoo. Amen. Kaya usay ba no, ang kulang lamang nato no, pahinumdum lang man pod sa mga saad sa Ginoo. Pahinumdum mga igala nga kita wata gipasagdan sa Ginoo, wata gibiyaan sa Ginoo. Pahinumdum mga igala nga naara ang Ginoo duol sa atoa. Pahinumdum nga naa siya grasya. Nga sa panahon mga igsoon nga kita kapuyon ta mawad ang tagkusog naa available ang iyang kusog para sa atoa. Mora man na usay ato ang kinahanglan nato. Amen. Mo na nga naganhit og simbahan mga igala aron ma-remind ta sa mga saad nga gibilin sa Ginoo para sa tuwa. Kay once mga igsoon, mabatunan nato ni, I believe mga igala, makabato na tagkapahulayan, makakatunta ug ma-renew ang atuang kusog. Amen ba? So una sa tanan mga igala, tanaw nato balik ang atuang text sa Matthew chapter 11 verse number 28. Di ba si Jesus Christ nagsulti dira, come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. So gipromise sa Ginoo sa tuwa that God gives rest. That's point number 1. God gives rest. Ang rest mga igala, magsugod na siya sa pagduol nato kang Hesukristo. Balikon ako ha, ang kapahulayan magsugod na siya kung kita muduol kang Hesukristo. You know what? Some Christians try to find rest in entertainment. Kaya mga uban may gala, diha sila mangita sa ilang kapahulayan, sa kwarta, or even sa uban ng mga tao. Higala sultihan ta mo, si Kristo lang ang makahatag og tinuod nga kapahulayan. Okay, now sa mga sa kaning mga kuan, sa kaning mga na nabugatan karon tungod sa ilang mga problema. Sa kaning mga Kristohanon karon nga nabugatan tungod kay nawad-an kag minahal sa kinabuhi. O sa mga Kristohanon karon nga kaning usa tawag kadi, naluyak ka karon physically tungod kay pila ka gabi nagpulaw ka. Kaya ba kinsa ang makahatag ninyo kapahulayan? Si Kristo lang. You know what? Ang mahatag ni Kristo sa imo nga kapahulayan, dili lang kapahulayan sa imuhang kalag, dili lang kapahulayan sa imuhang pagbati, pero kapahulayan pod sa imuhang lawas nimo. So muduol ta diha kay Kristo may gala, because Jesus knows our burdens. Giimbitar ta niya may gala nga muduol ta sa iya. Giingon niya may igsoon, come unto me. Kinsa nagsulti ana? Jesus Christ. Come unto me. So true rest, paminaw, ang tinuod nga kapahulayan, ang tinuod nga pahulay, dili nimo na siya makaplagan sa pagtulog. Dili nimo na mga igala makuha pinagi sa pagbakasyon. Dili mo na makuha may gila pinagi sa kalingawan. Ang tinuod nga kapahulayan paminaw mo, mabatunan ninyo ang tinuod nga pahulay diha sa presensya ni Kristo. So when you enter into the presence of Christ, higala, diha ka makabatunog kapahulayan. Nasamok ba ka? Mentally, emotionally, and spiritually? Gusto ba ka makapahulay? Muduol lang ka kay Kristo igsoon. Go to the Lord in prayer. Amen? Ginakanta na to, what a friend we have in Jesus. Dili ba? All to Him in prayer. Higala tanan-tanan mga higala. Kung ikaw na samok, kung ikaw na bugatan, kung ikaw na discouraged, kung ikaw na luya, physically, emotionally, and spiritually, you go to our Lord Jesus Christ. Amen ba? Kay kung atong i-unload ang atong mga kabugaton o ang atong mga kabalaka diha sa iyang tiilan, siya muhatag sa tuag kalinaw o pahulay. Muhatag siya ng duha sa atua nga di mahatag sa kalibutan. The world cannot give rest, true rest to the people. The world cannot give
true peace to the people. Only Jesus ang makahatag ana. John 14:27. Basahon nato. And I hope may galabano nga ikaw ma-enlighten ka ani nga bersikulo ba. Kay gi-promise sa ato ang Ginoong Hesukristo, giingon niya, ang kalinaw akong ibilin uban ninyo. Amen? Peace I leave with you. My peace I give unto you. Is this a promise? Oo, kay iyang gisulti, ihatag nako ang akong kalinaw diha sa imo. Kinsa nga kalinaw? Iyahang kalinaw. Higala ang tinuod nga kalinaw naa sa Ginoo. Wala diri sa kalibutan, wala sa kalingawan, wala sa kwarta, wala sa lain nga mga butang ni sa mga tao. Wala nilang tanan, naa diha kang Hesukristo. Jesus said, "My peace I give unto you." Tanaw, not as the world giveth. Amen. So ang kalibutan makahatag po di siya kalinaw, pero dili tinuod nga kalinaw. Kay giingon man ni Kristo, not as the world giveth. It means ang kalibutan makahatag og kalinaw dili sama sa kalinaw nga mahatag sa Ginoo. Yes niyo? That's the point of Jesus. Giingon niya, not as the world giveth, give I unto you. Mas nindot ning peace sa Ginoo. Amen? Tanawa, busa giingnan ta, let not your heart be troubled. Nasamok ba mo kasing-kasing karon? Restless ba ka? Burden ba ka? Naluya ba ka? Jesus said to you, ayaw kasamok diya sulod sa imong kasing-kasing. Neither let it be afraid. Ayaw kahadlok. Amen ba? Igsoon, doon lang jud ka kang Hesukristo. Ang tinuod nga nga pahulay, dili nimo na makuha sa pagtulog. Ang uban nato dili ka tarog-tulog. Higala paminaw, kung mabatunan nimo ang kalinaw sa Ginoo, package na apil na dira ang ibang physical rest nimo. Makatulog ka ug kanang malinawon. Amen? When we unload our worries at His feet, muhatag siya kalinaw o kalipay o kapahulayan sa to nga di mahatag sa kalibutan. Now, gusto po na ako na i-clarify sa inyo mga igsoon. Ang pahulay, dilibot pasabot, no? Rest is not the absence of problems. Dilibot ipasabot may gala, tagaan ka sa Ginoo, pahulay, mawala ang imong problema. Okay? Rest is not the absence of problems, but the presence of God in the middle of problems. So, tanaw, ang pahulay, paminaw, dilibot pasabot, wag tangon sa Ginoo imong problema, pero bisag na ay problema, taliwala sa mga problema, naa ang iyang presensya diha sa imuha. Amen? So, mga igsoon, na usa ka lalaki, na ako share sa inyo, usa ka lalaki nga nagdalag bugat nga sako ba diya sa iyang likod, ning sakay siya og kanang jeep. Unya bisan pa nga naglingkod na siya may gala diya sa jeep, ihagyapong gikuan ba, ihagyapong gipasan ang katong sako beto nga naay bugat kayo mga igala, nga naay bugat nga sulod ingonana. Unya ang driver may gala nakanotice sa iya ha. Giingnan siya sa katong driver mga igsoon. Nganong dili man nimo ibutang kanang imong sako nimo? Ingonana. Sige lang, okay lang. Niana siya. Sige lang, okay lang. Pasanon lang ako. Giingnan siya may gala atong driver. Ibutang lang na. Kay ang jeep, makadala man siya sa imuha o sa imuhang sako. Nagets niyo? Kinisakay siya jeep. Sakay siya jeep. Sige, po niya ginasulob tong sako niya. Bugat kayo ba? So, ginan siya sa driver, why not, imuha sang tanggalon, unya ibutang nimo diha sa lingkuranan. Total, kaya man mo pasanon sa jeep. Higala paminaw. Ang jeep, mao si Hesukristo. Ika, katong lalaki nga nagsulob og katong sako, nagsulob og nagpasano ka ng sako, mao to ang Kristohanon, ikaw to. Ang katong sako, mao to imuhang mga problema, mga discouragement, mga kasamok nimo. Kung ikaw musakay na diha sa jeep, musakay na ka diha kay Hesukristo, learn to unload your burdens. Amen? And give it to the Lord. Nga naman may gala, kaya mang kapasanon sa Ginoo o kaya sa Ginoo mga gala, i-handle ang imuhang problema. Nasabtan ninyo? Amen ba? Naminaw pa bang uman? Psalms 55 verse 2, kaniyang gingong sa pulong sa Diyos. Tanawin niyo may gala, tanawin niyo yung Bible para makita niyo ba? Psalms 55 verse 22.
Psalms 55 verse 22 says, 22, yes. Cast thy burden upon the Lord. Ang jeep? Si Lord. Amen. Ang katong sako nga naay sulod nga bugat, mao na imong mga problema. Unsa imong buhaton? Ihatag nimo sa Ginoo ang imong mga kabugaton. Amen ba? So, kung sa ang imong ginabati mga higala diha sa imuhang kinabuhi karon, cast your burden unto the Lord. And He shall, unsa man ni? Sustain thee. Siya ang mulig-on mo. Siya muhatag sa imong kusog. Amen ba? Siya ang muhupay sa imong pagbati. Siya mga higala ang muhatag og kaning dugang nga kusog diha sa imong kinabuhi nimo. He shall never suffer the righteous to be moved. So, dili will ni God, mga higala, nga ikaw, matarog ka sa imuhang mga problema. Amen ba? Dili ka bubuton sa Ginoo, mga higala, nga ikaw, mapandol ka tungod sa imong mga problema. Maluya ka, ma-discourage ka. Unya, mga higala, mahanaw ka tungod sa imong problema. Busa kung na kay mga ginabati karon, wala ka nakapahulay og tarong diha sa imong kalag, mga higala, ihatag na siya sa Ginoo aron matagaan ka sa Ginoo kapahulayan. Amen ba? Sama na usa ka bata bano nga gikapoy. Mingdagan siya, no? Mingdagan siya ngadto sa bukton sa iyang inahan. Kita pod mga higala paminaw mo. Ang Ginoo di ba siya man ang gitawag El Shaddai? Okay, the breasted one. Unsa man ang mga higala? But pasabot ang nabila. Sa panahon nga bation tag kakapoy sa ato ang kinabuhi mga higala, mudagan lang ta diha kay Kristo. Mudagan ta mga higala unya mga igsoon muunsa man ta diha mga higala sa Ginoo muresta sa iyahang bukton. Nagets ninyo? Kay andam siya mga higala mo comfort sa atoa. That's what the Bible says in Psalms 23 verse 1 and 2. Dili ba giingon ni David mga higala, the Lord is my shepherd, I shall not want. Di ba verse number 2, giingon ni David, gipahigda niya ako sa lunhaw nga sibsibanan, gitutulan niya ako sa daplin sa balinawon nga mga tubig. He maketh me to lie down in green pastures, He leadeth me beside the still waters. Amen. So mga higala, ang gusto nako masayra nimo karon nga gabi muhatag ang Dios og pahulay. Kinsa di sa mga higala mo gikapoy ka karon. Gikapoy ka karon unya pag uli ninyo mga higala diha sa inyong balay bisag karong gabi mga higala during sa atong invitation pag-ampo diri pangayua sa Ginoo ang iyang kusog ug ang kalinaw ug ang pahulay. Mahatag niya na sa imuha kay available na kanunay. Amen. Dili mahutdan ang Ginoo mga igsoon og kanang kusog. Amen ba? Kay siya nga atong kusog. Number 2 mga higala, point number 2. Okay, basahan na to ang Matthew 11 verse 29. Matthew 11 verse 29. So ang verse number 28 nagingon, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Now Jesus said, verse 29, "Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls." Number 2, God teaches us through His yoke. God teaches us through His yoke. Ginatudluan ta sa Dios pinaagi sa iyang yogo. Jesus said, "Take my yoke." Are you still listening? Higala paminaw, kung magwandering ang imong mind, kung magwandering imong mata, di yun nimo makuha ang kamatuoran nga gusto ihatag sa Ginoo sa imuha. Muli ka ning simbahan, muli ka may gala, maumaning simba na to, wa gyud ning sulod sa imong una. Kung ang imong una imong mata, maglatagaw siya mga igsoon. So, eyes on the preacher and ears on the word of God. Amen ba? Amen? Brother Emerson, palihog ko, dali ani. Change, refill. Gamitin sa nako ni siya. Now, ang yugo mga higala, yugo, di ba duha na siya mga higala, nagbugkos na siya sa duha ka baka. Okay? Duha ka baka, aron silang duha makadaro sa umahan. Tama? Kung usara ang nagatrabaho, unsay mahitabo? Lisod ang pagtrabaho. Kung i-apply na siya may gala sa atua, kung kitara ang mupasan sa atuang mga problema, lisod kayo para nato.
Di nato kaya, di ta makalahutay, di ta maka-go forward igsuon. Kay ganuman, limitado tagkusog. Amen? Limitado tagkusog, limitado tagkaalam, limitado ta mga higala. Thank you. Hello? Limitado ta mga igsuon, kay tao lang ta. Okay? So lisod pag-isa lang ang magtrabaho. Apan kung kita mga higala giimbitar ta ni Hesukristo nga kwaon ang iyang yugo, nagpasabot nga dili nata mag-inusara sa pagdala sa atong kabugaton. Siya ang kauban nato. Di ba nindot siya ang kauban nato? Siya ang kauban nato ug siya ang magdala sa mas bugat nga bahin sa ato ang mga problema. Agay mga higala, ayaw ninyo mga igsuon, huna-huna, ayaw ninyo ibutang sa huna-huna kapag naa kay problema, kwaon tanan sa Ginoo. No. Kwaon sa Ginoo, siya lang ang mupasan sa mas bugat nga part sa imong problema, ang imuhang pasanon ang katong gaan-gaan lang. Para igo nga ikaw makapadayon ka. Nasabtan ninyo? So kamong duha partner. Dili gusto sa Ginoo may gala nga mo relax lang pud ka. Ngano man ang katuyuan manggod pud ani mga problema nato aron lig-unon pud ta. So kung kwaon tanan sa Ginoo ang atong mga kabugaton pud, di pud ta malig-on. Ikaduha, di pud ta mag-mature. Di pud mulawak ang ato ang kaalam nato. Tama? So wala ginakuha tanan sa Ginoo ang atong mga problema, ang atong mga kasamok sa kinabuhi aron igo-igo pud mga higala nga muon sa ta, mukusgan ta. Amen? Og mahimo tang bright sa kinabuhi. Og aron kita mga higala ba no, mag-mature ta, mahimo tang hamtong nga mga Kristohanon. The good thing mga higala is this mga igsoon, kung kauban nimo ang Ginoo di kaniya pasagdan. Kung kamong duha mag-uban mga higala, siya ang mupasan sa mas bugat, ang imuha gaan lang. Igsoon anaa siya sa imuhang tupad. Karon nakay ginatubang karon nga problema higala ayaw og kahadlok. Naara ang Ginoo diha sa imong tupad nimo. Wa siya nagpalayo sa imo. Amen? So naara siya sa imong tupad, nagpasan sa mga bugat nga bahin. So again, a yoke is designed for work. Pero kung kining atong yugo i-share nato kang Kristo, ang burden mahimong lighter. Mas gaan siya. Nag-guess ninyo mga igsoon? Kaya bulubong anong daghag mga Kristohano may gala, they grow tired. Gipang kapoy sila ba? Tungod mga higsoon, kay ilahang gipasan ang ilang mga kabugaton sa ilahang kaugalingon lang. Higala, I will tell you this. Isultin ako ni sa iyo balik may gala. Sige na ako ng siya. Ayaw ninyo pasana ang tanang problema sa imong kagalingon. Di ni mo kaya igsoon. Pasunsaon ako paghatag sa Ginoo ni pastor. Pagluhod, pagampo. Amen. Dili ba kana ang gingon sa pulong sa Dios? In everything by prayer and supplication. Because ang resulta na may gala, the peace of God which passeth all understanding, di ba no? Philippians chapter 4 verse 6, the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus our Lord. So, unsaon nimo paghatag sa Ginoo? Sa imo mga pagampo, pagluhod. Learn to kneel down and pray. And learn to lean on the Lord. Sandig sa Ginoo. Ayaw ako ang imong mga problema igsoon. Maybe that's one reason anong na mga panahon sa imong kinabuhi di ka ganahan magsimba. Tungod kay nabugatan ka na. Nasamo ka mo, karon your stress has become, nahimo na gid siyang nahimo na gid siyang kaning depression gid, na depressed na ka.
Nga naman, ginakuha nimo ba, ginapasan nimo ang imo mga problema sa imuha lang kaugalingong kusog nimo. Don't do that, mga igsoon. Dili na mo plano ang kabubuton sa Ginoo para sa imong kinabuhi. Jesus invites us to partner with Him. Amen? Nag-imbitar si Kristo sa ato, mga igala, nga kita makiguban ta sa iyaha. Mo na may igala ba, no? Ginaing na natani, no? Sa pulong sa Diyos, may igala, muduol yung ka kay Kristo, muuban ka sa iyaha. Kung asa ka niya dalon, uban lang sa iya, may igala, safe ka basta naa ka kauban ang Ginoo. Nothing harm can happen to you, mga igala, kung naa ka kauban sa Ginoo. Bisag dalhon ka pa sa Ginoo diya sa lawod, mga igala, diya sa dagat para sa lawod, bisag dalhon ka pa niya dira. Bisag dalhon pa kanya sa kangitgit, basta naa ang Ginoo kauban nimo, safe ka. Makaya nimo. Bisag unsa ang imong gibati nga kahalok, basta may gala na ang Ginoo kauban nimo, may gala, makaya nimo, ma-overcome nimo ang tanan ug ang matag trial sa imong kinabuhi. Amen. Ayaw pasana ang imong burden sa imong kaugalingon lang. Amen. And the good thing about partnering with Jesus is this, maka-learn pug ka sa iyaha. Kay balo ka nga nung makakaton ka diya kay Kristo, siya man ang imong kauban permi. So as ikaw journey ka, nakakauban nimo si Jesus Christ, kanunay kagatan-aw sa iyaha, makakaton ka sa iyang attitude. Jesus said, "For I am meek and lowly in heart." Maka-learn ka saya. Mao na ang Christian nga gasigig uban sa Ginoo, magkadugay, magka-humble pod siya ug magka-meek siya. Nga naman kauban man siya perminiso Kristo. That's why Jesus said, "Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls." Amen. Di ba, nindot? Nga diha ka makakaton kang Heso Kristo, makakaton kag humility, makakaton ka og meekness, makakaton po kag dependence sa Ginoo. Pagsalig ba, kay asamtang ikaw galakaw ka may higala pamina, galakaw ka, nakagyatubang karon nga problema. Relax na lang ka. Nga naman, kay balumang ka, kauban nimo ang master sa mga problema. The master of the sea, the master of, dili ba? Ang Ginoo sa tanan. So dili ka mabalaka. You will learn to depend on the Lord kay nganuman nag-uban ka sa Ginoo kanunay. Pero kung kwarta kanunay imong kauban, kung tao imong permi kauban, ug mauna ang imong ginasaligan, higala paminaw. Ha? Kay balo mo unsay makatunan ninyo? Pag kwarta ang imong ginasaligan, ang imong makatunan, ang pagkahambog. The more ka maging hambugiro, kung kwarta ang imong ginasaligan, kung tao ang imong ginasaligan. Pero kung si Kristo ang imong ginakauban o ang imong ginasaligan, you will learn humility and meekness and dependence on the Lord. Og diha na dayon ihatag diya sa imo ang unsa ang pahulay sa imong kalag. Di ba? Nindot, no? Hastang nindot ta igsoon. You see, if we are yoked with Christ, siya ang mupasan sa mas bugat nga problema, ang imuha gaan-gaan. Unya, ang advantage pag ikaw muuban kang Kristo, makakaton pug ka sa iyaha. Mo na nindot pag ang Kristohanon mga igala, no, naa siya problema, magsigig simba. Mag-spend sa iyahang pulong magbasa ug magampo kanunay, because samtang buhaton nimo na igsoon, makakaton ka diha sa Ginoo sa imong kinabuhi. Amen? Ninduta, no? Busa kung naamoy mga problema, ayaw mo pagpalayo sa Ginoo. Sama sa akong giwali. Karno sa akong nagwali na last Sunday, no?
katong prodigal son ba nga nagpalayo. Iya katong Sunday, di ba? Kung paminaw ayaw mo pagpalayo sa Ginoo. Labi na kung naamoy pagsulay nga giatubang. Amen ba? Ayaw mo bisan kung naay kwaon ang Ginoo sa imong kinabuhi. Bisan kung nasa'y wala gihatag sa imong kinabuhi, ayaw palayo sa Ginoo. Amen ba? Christopher, bisan ay gikuha ang Ginoo sa imong kinabuhi. Edward, bisan na siya wala gihatag sa imuha, ayaw palayo sa Ginoo. Uban gihapon sa Ginoo. Gets ba? Ikatulog ang katapusan. Ang nakanindot. Okay, before tama ato sa point number 3, ihatan ako ng verse 1 Peter chapter 5 verse 7. 1 Peter chapter 5 verse 7. Di ba ang pulong sa Dios naging casting all your care. Di ba ang mga care kaning mga kabalaka mao ni sila maghatag og kaning kasamok sa tong hunahunag sa tuang kasing-kasing. So para nga dili masamok ang imong hunahunag kasing-kasing, ilabay ang tanan nimong kabalaka diha sa iya. Kay nga naman siya nagatagad siya para sa imuha. Ginatagad ka sa Ginoo. Wala ka gina-ignore. Wala ka mga igala wala ka ginasalikway sa Ginoo. Ang ginasalikway sa Ginoo mga dautan nga tao ug ang mga dili mga Kristohanon. Pero ikaw anak ka sa Dios, wa ka gisalikway sa Ginoo. Amen? Ang iyang presensya naa sa imo. Ikatulog ang katapusan. God renews our strength. Basahin sa ito Matthew 11:30, okay? Matthew 11 verse 30. Nagyon din ang pulong sa Dios. Jesus said, "For my yoke is easy." Sayon lang di ay. Amen? So kana mga problema ninyo mga higala, kung unsa man ang mga trials ninyo karon, unsa man ang mga trials ninyo karon, dili na siya hard. Jesus said, easy. Sayon lang na. Nganong sayon man? Kay naaman siya. Pero kung kita-kita lang, lisod. Tama? Lisod. Have you ever said this mga igsoon kaniadto nga, lisod kayo gyud. Nga naman, katong nga panahon, nakasulti ka na, mura ginatry ni mong solve ang problem sa imong kaugalingong kaalam o kusog. Pero wa kay balon, nasulbad to tungod sa tabang sa Ginoo gyapon. Walang nimo siya gi-acknowledge siguro. Jesus said, "For my yoke is easy, and my burden is light." Gaan. Amen? Bisag unsa pa. Abi yung may gala, bisan ganin sa ko may gala, nakuha na ko ni, nabati na ko may gala ang kagaan sa burden. Kanina usan ni siya ka encouragement para kay Christopher, okay? O sa mga banay nga namatyan. Di ba tulunay namatay sa amo, ha? Higala, siguro kung wala, siguro ang Ginoo ba no, hastang bugatan na siguro kayo. Pero kay ba no, bisan na ami ingonani nga pagsulay giatubang o naatubang betang sa among kinabuhi, wala jud ko gibati og kanang bugat jud kayo. Tinod, makatulog gyapon ko peacefully, makatrabaho gyapon ko peacefully, makapangalagad gyapon ko peacefully, makawali gyapon ko peacefully. In fact, karon may galaba no, makawali gyapon ko peacefully sa inyo, ha. And powerfully. Ngano ka, ha? Because of God. Yes, niyo? Mao na siya mga igsoon. So diha na ako mga higala ba no, nakita ang gahom ug ang kusog sa Ginoo na nagdala sa ako. Jesus said, paminaw, kung ikaw makig-uban sa iya, ha, remember, His yoke is easy, His burden is light. Pero pag wala ang Ginoo sa imo, ha, His yoke is hard, His burden is heavy. Pero pag naa siya, okay lang ka igsoon. Nasabtan ninyo? So nindot gyud nga ikaw magagala, ikaw ug ako magpaduol sa Ginoo. The moment na kanaa ka kanunay sa Ginoo, gina-renew niya ang atuang kusog. Again, wala nagsarang Dios nga iyang tangtangon ang tanang problema. Ang iyang gisaad, iyang pagaanon ang atong problema. Pinagi sa iyahang kusog.
Daba kay problema ron? Unsa imong problema? Name it. Kay bulo ba ka? Kana ang ginasulti sa Ginoo sa toa. What is your problem? Name it. Give it to me. I can handle that. Nga naman, because Jesus said, I am the Alpha and Omega. Alpha, the first letter sa Greek alphabet. Omega is the last letter in the Greek alphabet. Kung sa baga, sa English pa na, siya ang A hangtod sa Z. Naabay problema nga dili ma-spelling, nga dili makita sa alphabet. Tanan nga problema, ma-spelling na, masulat na, tanan sa alphabet. Jesus said, bisag unsa ang imong problema, kaya niya na. Amen? So, sa problema, name it. Pastor, problema, Lord, ang akong problema, kwarta. Spell the word kwarta. Ha? Ang akong problema karon kay arthritis. Spell it. Arthritis. A-R-T. Ihatag sa ako. Akong problema karon high blood, tuwe kwarta. Di ba? Tanan nga problema, makuha na tanan, kuhaon na tanan diya sa alphabet. So, unsa na siya, ihatag lang na sa Ginoo, kay siya man ang Alpha ug Omega, kaya niya na dalhon. Yes, niyo? Pag ihatag nimo sa Ginoo, paminaw, ma-renew ang imong kusog. Makapahulay man ka. Kinsa may dili makusgan balik, papahulayon man ka sa Ginoo kay siya may mupasan. Kung sa baga mga higala, kung naamoy gibantayan diya sa ospital, naamoy pasyente, ikaw patulogon ni Kristo, siya ang magtan-aw og magbantay sa pasyente. Tulog lang diya, pahulay lang diya, ako ray bahala sa iya. Yes, niyo? Salamat. Amen na? Kanindot mga higala ba, no? Nawa siya nagsaad ang tangon niya, pero gisaad niya may gala, tagaantan niya kusog. So when we rely on His power, on His strength, paminaw, bisag kapuyon ta, makalahutay ta. Gano'n nakalahutay ka, bisag ikapoy ka? Amen ba? Ano yun na napansin? Di ba kisisulti, kapoy kayo, kapoy. Kapoy man yun. Kapoy man kinapoy natin sa kalibutan. Pero nga naman, makalahutay ta. O karon kisa siya na nabaho ka kanina be. O kisa siya makasulti ka gikapoy ka karon. Pero unya may paguli di mo. Humanay mo panihapon siguro may gala. Patulogon ka sa Ginoo. Pwede ka magpasalamat sa Ginoo kay luyo sa you know what kakapoy nimo may gala bisis sa imo kakapoy no. Nahuman nimo ning adlaw karon. Nga naman, naay Ginoo, nagauban sa to, nagahatag sa to, kanunay kusog. Para ma-renew ta kanunay mga igsoon. So we may grow tired, but God renews us daily. Mo nagingon sa Bible, di ba? Gingon sa Biblia, we are new every morning. Amen? So kung musalig ta sa iya, makakaplag tag kusog nga kita makapadayon ta sa atong pagtuo o sa atoang pagserbisyo. Maghatag na lang ko sa inyo may gala og mga verse to and then mag-closing prayer na ta karon, okay? Now, diri mga igala sa gisulat ni Isaiah, basahon nato Isaiah chapter 40 in verse number 31. Isaiah chapter number 40 verse 31. Kay kuan man good ang Kristohanon diri gikumpara siya sama sa agila. Okay? So kung ang Kristohanon maghulat siya sa Ginoo, that Christian will rise above storms with renewed strength. Sama sa agila. Amen? Tanawa. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. And they shall walk and not faint. Nagasi nyo? Mo rise up ka.
above sa imong mga problema, sama sa agila. Di ba no? Musor high siya mga igala dito sa sky. Uya, bisag naa siya dito, layo kay mga igsoon, makita niya ang naa sa ubos. Hait kay ang iyang pananaw. Amen ba? Kana ang mahitabo pod sa Kristo nga maghulat sa Ginoo. Higala pa mina, kung gikapoy ka karon, just pray and wait on His strength and power na moabot sa imo. Because, dawa, 2 Corinthians 12:9, 2 Corinthians chapter 12 verse 9, the Bible says, God said, mga igala, God said, and He said unto me, my grace is sufficient for thee. For my strength, ang Diyos nagsulti ha, ang akong kusog, mahimong hingpit diha sa kaluyahon. Most gladly, kani si Pablo na igdagingon ani, most gladly therefore, will I rather glory in my infirmities. Kasabot ba mga aning infirmities? Mga kaluyahon. Sakit. Bisag unsa. Okay? Gingon ni Pablo, tungod kay ang grasya sa Dios igo para niya, ug ang kusog sa Ginoo mahimong hingpit panahon sa kaluyahon. Gingon ni Pablo, most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. So pag maluya ka, ang gahom ni Kristo maoy uban sa imuha. Mo'y mag-carry sa imuha. Amen ba? Amen. So, higala, Kristohanon nga gikapoy. Ang akong idasig sa inyo ha, kung naman din hikaron nga gabi, ayaw o give up. Ayaw o quit. Ang imo lang kinahanglan buhaton, duo lang ka kang Hesukristo. Learn from Him ug saligi ang iyang kusog. Amen? God's answer to your weariness is His rest, His yoke, and His strength. Naana dito sa atong gibasa, Matthew 11:28-30. Ang tubag sa Dios, bisayaw nako. Ang tubag sa Dios sa imuhang kakapoy, mao ang iyang pagpahulay, ang iyang yugo, og ang iyang kusog kanang tulo. Closing verse na to, Isaiah 41 verse 10. I-underline ninyo ni sa inyong Bible, i-mark ninyo ni, kay nindot ni, promise ni sa Ginoo para natong tanan. Isaiah 41 verse 10. Tanawan ninyo ang pulong sa Dios. Isaiah 41 verse 10. Ayaw kahalok ng ingon ng Ginoo, kay ako mag-uban kanimo. Ayaw ka ng mga bata. You see? Maunin siya ang problema. Tanawa dali, ang Diyos nagsuryani. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Amen ba? Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Amen ba? Higala, unta, di ni mo kalimtan ang promise sa Ginoo sa imo. Ang Diyos nagsaad siya sa imo. Fear thou not. Ayaw kahadlok. For I am with thee. Be not dismayed. Ayaw ka dismaya. Ayaw ka walag paglaom. For I am thy God. Kay ako ang imong Dios. Nagsaad ang Ginoo sa imo. Nagsaad siya. I will strengthen thee. Ako ang mupalig-on nimo. Yea, I will help thee. Ako ang mutabang sa imo. Yea, I will uphold thee. Ako ang mo gunit sa imo. Gunitan ta ka sa akong tuo nga kamot.
Igsoon, promise na sa Ginoo sa imuha. Amahan mo nga langit nun. Salamat sa mensahe. Please move the invitation tonight. Istoryaha Ginoo ang imong mga anak karon nga gabi. Base naa sa ilaha dinhi karon. Nabugatan, nasamok, naluya, gikapoy, Ginoo. Istoryaha siya. Ug samtang siya muduol sa imo, tagaay siya kapahulayan. Sa iyang kalag, sa iyang pagbati, ug sa iyang lawas. Tabangi siya Ginoo. Kupti siya. Ug liguna siya. In Jesus' name. Pabili lang ta sa pagduko sa itong mga ulo, ipiyo na itong mga mata. Basig kinahanglan nimo karon nga gabi iba. Basig kinahanglan nimo ang kusog sa Ginoo. Basig kinahanglan nimo ang kalinaw. Basig kinahanglan nimo ang pahulay. Higala naa na siya sa Ginoo. Naa na siya kang Hesukristo. Kung gusto nimo mabatunan na, dapat muduol ka sa iya. Kaya kung dili ka muduol sa iya, kung saan niya paghatag ana sa imo. Sige daw, manindog tang tanan. Karon nga gabi, gusto ba ka tagaan sa Ginoo o pahulay? Dapat muduol ka sa iya. Dili ang Ginoo may galaw muduol sa imo. Ang Ginoo naa na kanunay galingkod sa iyang trono. God has everything, so wa siya'y panginahanglan. Pero ikaw man ang naay panginahanglan. Ikaw man ang nabugatan, ikaw man ang gikapoy. Basi gikapoy ka mentally sa imong mind mo. Samok. Basin gikapoy ka emotionally. Bugat ang imuhang pagbati. Basin gikapoy ka spiritually. Basin na kay mga spiritual battles karon ginatubang. Siguro temptasyon, whatever, unsa na siya. Gusto ba ka tagaan sa Ginoo o kalinaw o pahulay? Gingon ni Hesukristo, duol sa ako, kamo nga nabugatan, o tagaan tamo o pahulay. Muduol ka sa Ginoo. Muduol ba ka sa Ginoo karon nga gabi? Kung gusto nimo na buhaton karon o gusto ka muduol sa Ginoo, anhi diri sa altar o pag-ampo sa Ginoo. Prayer magyud ang atuang dalan igsoon para kita baka sulod ta sa throne of grace. Prayer.